Kamusta mga kaibigan? Bagong taon, bagong video na naman at bagong kaalaman na naman. Ito na naman tayo para sa isa na namang episode ng Sound System Tips. At ang topic natin ngayon ay Common Amplifier Classes. Ito po yung mga amplifier na karaniwang ginagamit natin sa panahon ngayon. Halika at ako'y samahan nang ikaw ay may matutunan. At ang video pala na ito ay hatid sa inyo ng ERWorks. Ano nga ba ang common classes ng amplifiers? Paano ko malalaman kung class AB, kung class G or class H, kung class D, or kung class TD? Paano? I-stop! Bago natin sagutin ang inyong mga tanong, humingi po ako ng konting pabor sa inyo. Paki-follow po na aking FB page na naka-flash sa ating screen. Paki-subscribe na din po ng aming YouTube channel. Paki-comment na rin po kung meron kayong tanong o suggestion para magawa natin ng panibagong video. Tsaka paki-share na rin po para marami ang makapanood at matuto. Tsaka pag natapos nyo ang ating video at inyong nagustuhan, paki-hit na rin po ang like button. Salamat po. Sa video po na ito, ating tatalakayin ang mga common classes ng amplifier. Marami pong classes ang amplifier, pero yung tatalakayin lang natin ay yung karaniwang makikita at ginagamit ngayon. Ba't ko pa naman isasama yung mga di ginagamit, di ba? At paalala lang po, ito po ay maiksing paliwanag lang kung paano mo malalaman kung anong class ang isang amplifier. Para lang po may idea ang mga kaibigan natin na baguhan pa lang sa industriya. Huwag muna nating masyadong laliman. Baka mapangiwi na ang mukha ng iba dyan at sabihin, anong pinagsasabi nito? Dadating din tayo dyan. Relax lang. Mamaya, explain ko na lahat, edi wala na akong content sa susunod. Simula nung naimbento ang amplifier noong unang panahon, ito ay patuloy na in-improve sa paglipas ng panahon. Dahil yung tao, di talaga makontento. Ikaw nga, di makontento sa amplifier mo ngayon. Sila pa kaya noon? Kaya nagkaroon ng iba't ibang amplifier, gaya ng ditubo, meron pang booster at iba pang makalumang technology na in-apply dati sa mga amplifier. Kaya mahirap magkaroon at makabili nito dati. Kaya kung iyong mapapansin, tahimik pa yung mga kabahayan noon. At maliit na radyo lang ang maririnig mo. Ngayon, sa panahon natin, madali na lang bumili at magkaroon ng amplifier. Kaya halos bawat bahay pwede na magkaroon. Kaya madami na din ang nag-aaway at napapabarangay. Napadali na ang produksyon ng amplifiers dahil ito sa produkto ng teknolohiya at ilang taong pagsasaliksik. Kaya pasalamat tayo sa mga ninuno natin. Kung wala sila, wala tayong libangan ngayon. Kaya ngayon, alamin natin kung ano-ano ang mga karaniwang classes na ginagamit at mabibili sa panahon ngayon. At bibigyan ko kayo ng tip kung paano mabilisang ma-identify kung anong class ang isang amplifier. Simulan natin sa class AB. Ito ang pinaka-common sa mga low power at sa mga budget amplifier. Kadalasan, di natin makikita sa labas ng amplifier na ito ay class AB. Kaya, kailangan pa nating buksan ang amplifier. At ang pinakaunang bagay na palatandaan na ang amplifier ay class AB ay ang kanyang transformer output o secondary. Kung makikita nyo, ito ay single tier lang. Meaning, ang output niya ay isang voltahe lang. Example, tingnan natin dito sa label ng ating transformer. Makikita nyo, merong voltahe na 50-0-50 volt AC. Yan naman pong ibang maliliit na voltahe tulad ng 18-0-18 at 0-12 ay para lang sa mga accessories tulad ng buffer, fan at speaker protection. Mag-focus po tayo dito sa main voltage na nagsusupply sa ating amplifier. At kung mapapansin mo, ang class AB ay simple lang ang kanyang design ng board. At kadalasan meron itong output transistors na 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4 pairs at yung iba mas madami pa pag mas mataas ang wattage. Tsaka pares po yan kung ganitong klase ng amplifier, meron po ito sa ibaba. At ang class AB ay kadalasan din ginagamit sa mga intake amp dahil sa simpleng design at low cost of materials nito. At marami din pong gumagawa ng DIY na amp na class AB. Shoutout po sa mga master DIYer dyan! Sa wattage naman, kadalasan ang mga class AB ay nasa 600 watts pababa. Meron din namang matataas na wattage na class AB pero bihira lang po ito. At dagdag ko rin po, pag yung transformer ay walang label, tignan nyo po yung malalaking wire na papuntang mainboard.
Kung Class AB ang power amplifier, ito po ay tatlo lang. Isa para sa ground, isa para sa negative side, at isa para sa positive side. Tulad po ng nasa picture. At ang susunod na class sa ating listahan ay ang Class G at Class H na amplifier. Halos same lang po sila ng principle pero may konti lang kinaiba sa circuitry. Ngayon, ipagsama na lang muna natin silang dalawa. Saka na natin i-explain ang pinakaiba nila. Ang Class G at ang Class H amplifier po ay Class AB din. Pero may dinagdag lang sila na circuit at ito ay tinatawag na stepper na gumagamit ng multiple voltage rail para mag-supply sa ating main amp. At ngayon, punta tayo sa loob ng amplifier. Makikita nyo na mayroon siyang transistor o MOSFET at diode na designated para sa stepper tulad nitong nasa picture. At minsan yung iba ganito ang itsura, may additional na takip for better heat transfer. At kung titingnan ang transformer ng Class G at H ay mayroong multiple rail secondary voltage. Example, tingnan natin sa label. Meron tayong 100, 50, 0, 50, 100 volt AC. Makikita nyo na nahati sa dalawa ang voltahe. Ito ay tinatawag na 2-tier or 2 steps. Meron na ding 3 steps at 4 steps sa mga malalaking amplifier. At kadalasan ang Class H ay ginagamit for high power application. Karamihan nasa 600 watts hanggang 3000 watts pataas pa. Sa ngayon, meron ng mas malalaki pang makikita nyo. Yung mga parang kabaong nakahaba, yun po ay mga Class H amplifier. At gumagamit ito ng 4-step power supply. At dahil mas komplikado ang circuit nito at gumagamit ng multiple rail voltage sa secondary, natural, mas mahal ito kumpara sa Class AB. Medyo malalim-lalim din yung hugot mo sa bulsa mo pag bumili ka nito. At isa pang palatandaan, muntik ko nang makalimutan. Kung walang label yung transformer, dito ulit kayo bumase sa malalaking wire na papuntang mainboard. Kung sa Class AB, tatlo lang yung wire, sa Class H naman ay madami. Depende kung ito ay 2-step, 3-step, or 4-step. Break time muna mga insan. Mag-promote lang ako ng business. Brand new equipments at accessories ba ang hanap mo? Meron kami yan. Good quality na, presyong kaibigan pa. Bumibili at nagbebenta din kami ng mga lumang gamit at electronics gadget. Baka may pinaglumaan kayo dyan at mga sirang kagamitan. Binibili din po namin yan. Sira ba amp o speaker mo? Nag-ayos kami yan at kahit iba pang kagamitan. Basta makaya ng aking kapangyarihan. Hanap mo ba ay box na mura at tested na? Meron din kami yan. Hanap mo ba affordable lights and sound? O may kulang ka na gamit, pwede kang mag-rent sa amin. Gumagawa din kami ng floater, voiceover, music remix, anthem, intro, at official battle music. Baka gusto mo pumogi sound mo. Gumagawa din kami ng logo, nameplate, tarpaulin, and stickers. Pati na customized virtual DJ skin, pampadagdag angas sa setup mo. Lahat po ng serbisyo namin ay siguradong sulit na, pasok pa sa bulsa, at ang mukha mo ay mapapangiti, hindi mapapangiwi. Kaya kung may nagustuhan kayo, PM lang ako sa aking FB account na naka-flash sa screen. At kung gusto mo, COD nationwide, may shop din kami sa Shopee. Naka-flash din sa screen ngayon. Lagay ko na lang din yung link sa description. Salamat po. At ang susunod na class ng amplifier sa ating listahan ay ang Class D. Isa na ito sa pinakamodernong na imbento ng mga eksperto. O di ba? Di pa nakontento sa Class AB at Class H. May nilabas pa na Class D. At ang amplifier na ito ay mas pinagaan at mas pinalakas. Dahil ito ay mas efficient kumpara sa Class AB at Class H. Kung makikita nyo, sobrang liit na lang ng kaha ng amplifier na ito. Halos yung laki lang ng DVD player. Pero yung power, kayang tapatan yung mga malalaki at mahahabang power amplifier. Small but terrible, kumbaga. Ngayon, punta tayo sa laman. Kung baguhan ka lang, mapapasabi ka talaga, "Wala, ang liit ng laman, wala ang power supply. Ano ba yan? Pangit, peke ata yan eh." Hindi po peke yan. Ganyan po talaga kadalasan ang ginagamit na power supply ng Class D. Although meron din gumagamit ng transformer, ito yung mas madalas makikita natin. Ang tawag dito ay SMPS or Switch Mode Power Supply. Ito ay combination ng mga piyesa na pwedeng ipalit sa mabigat na power transformer para mas mapagaan ang ating amplifier. Pwede nitong gamitin sa Class AB at Class G or H pero kadalasan sa Class D ito ginagamit. Balik tayo sa loob ng Class D amplifier. Kung mapapansin mo, wala itong madaming power transistor, hindi tulad sa Class AB, G at H. At ito ay gumagamit lamang ng ilang pirasong high power MOSFET. At ito ay gumagamit ng mas maliit lang na heatsink. Sa presyo naman, merong mga high class na mamahalin at meron ding budget meal na Class D. At dito na tayo sa panghuli sa ating listahan. Pagkatapos ng Class D, meron pa ulit lumabas na isang class.
At ito ay ang Class TD. Ito ay kombinasyon ng Class D at Class AB. O diba? Ang galing! Menikos-mekos nila yung dalawang class at nabuo naman yung isa. Pumunta naman tayo sa board ng Class TD. Kung makikita nyo, ito ay parang Class D dahil sa mga IC at inductors. Pero ito ay mayroong output transistor gaya ng Class AB, Class G at H. At gumagamit din ito ng malaking heatsink. Sa power supply naman, mayroong gumagamit ng transformer at mayroon din gumagamit ng SMPS. Depende po sa brand at manufacturer. Ito din po ay mga high power at high efficiency na power amplifier. Medyo masakit nga lang ito sa bulsa kasi latest technology na at kadalasan mga branded at matataas ang wattage nito. At ngayon, alam na natin ang common classes ng amplifier na pangkaraniwang ginagamit sa panahon natin ngayon. Pag makakita ka ng amplifier, di ka na mapapasabi ng, "Hala, anong klaseng amplifier yan? Ba't ganito? Ba't ganyan?" At di ka na pagtatawanan ng mga marites dyan. Kung gusto nyo ng explanation bawat classes ng amplifier, sisikapin ko pong gawa ng video ang bawat class na ito. Abang-abang na lang po mga kaibigan. At palagi kong sinasabi pag may mali man akong nasabi, feel free to correct me. Tumatanggap po ako ng suggestion at correction kasi ako po ay tao lang at nagkakamali din. At credits po pala sa mga may-ari ng picture na ginamit sa ating video. Lalo na sa mga master at idol ko sa DIY. Lahat po ng class meron na pong gumagawa ng DIY at kaya na po tumapat sa mga branded at China amps. Gumagawa din po ako pero pang sarili ko lang. At abangan yung full setup ng sounds ko na powered by proudly Pinoy made amplifiers. Maraming salamat po at dito po nagtatapos ang ating video hanggang sa susunod ng episode ng Sound System Tips. At huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. God bless!